Bago tayo magsimula, kung di pa kayo naka-follow sa Facebook page natin, follow nyo na ako, para tuloy-tuloy ang upload natin ng Manhwa Tagalog Recap. Simulan na natin at sana mag-enjoy din kayo. Ang kwento ay nagsisimula sa isang abiso, na nagsasabing ang demotion prevention ay mag-uumpisa na. Ang mga manlalaro ay agad na tumingin sa kalangitan nang makita nila ito. Ang kanilang pangunahing misyon ay depensa. Nagkulay pula ang kalangitan at may isang nakakabahalang bagay na humati sa puwang ng kalawakan. Isang malaking halimaw ang lumabas mula dito at nagdulot ng lagim sa lahat ng dako. Nadama rin ng mga manlalaro ang napakalaking pressure na inilalabas ng nilalang na ito. Ang halimaw na nasa harap ng sangkatauhan ngayon ay tinawag na behemoth at kailangang mapuksa ito upang tiyakin ang kanilang kaligtasan. Sumigaw ang halimaw sa harap ng mga manlalaro. Sobra-sobra na itong sapat upang manginig ang mga ito. Ngunit alam nilang hindi sila pwedeng sumuko, kaya't ipinagpatuloy nila ang kanilang pormasyon. Patuloy pa rin ang sangkatauhan sa pag-atake sa napakalaking nilalang na ito. Magwawakas ang mundo kung mabibigo sila sa kanilang misyon. Ang trahedyang ito ay nagsimula noong magsimula ang Battle.net noong taong 2010. Nagsimula ito bilang isang kompetisyon sa pagitan ng mga bansa. Ngunit nagbago ang lahat nang may bumukas na isang portal sa kalawakan noong 2022. Ang dating kompetisyon ay naging laban para sa kaligtasan, laban sa iba't ibang nilalang sa kalawakan. Patuloy na natatalo ang sangkatauhan, at sa kasalukuyan, taong 2023, may 10 bansa na lamang ang natitira sa buong mundo. Ang behemoth na sumasalakay ay isa din sa mga manlalaro mula sa ibang mga kinatawan. Laban sa malalakas nitong puwersa at masasaklawang pag-atake, halos hindi nakaligtas ang sangkatauhan. Karamihan sa kanila ay madali lang nabura sa ibabaw ng mundo, hanggang sa lumitaw ang isang misteryosong lalaki. Tinitignan niya ang halimaw ng may pandidiri, at napansin siya nito, at agad nagpakawala ng malakas na atake galing sa bibig nito. Ngunit ang lalaking ito ay nagpatuloy sa pagsugod patungo sa halimaw at madali lang na diniflect ang atake ng halimaw gamit ang kanyang kaliwang braso, at habang iniilagan ang atake, nagbigay siya ng malakas na suntok patungo sa behemoth. Ang suntok na ito ay labis ang lakas kaya't nagdulot ito ng malalaking bitak sa paligid. Ang mga manlalarong nasa paligid ay nagtangkang magtanggol laban sa epekto ng suntok. Makikita natin ang isang lalaki na hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Napatumba ng misteryosong lalaki ng mag-isa ang behemoth. Ibig sabihin, nagtagumpay ang USA Division sa kanilang misyon. Napatanong ang lalaki sa sarili kung ito nga ba ang kapangyarihan ng isang martial saint. Ang lalaking ito ay walang iba kundi ang ating bida sa bagong kwentong ito. Siya si Seong Jihan, isang binatang manlalaro na nasa ika-7 pwesto sa buong mundo. Sa tagumpay na ito, may narinig tayong boses sa tuktok ng gusali. Isang lalaki ang nagpahayag ng tagumpay at pinuri ang kanilang matapang na bansa sa pag-survive sa kalamidad. Ang lalaking ito ay si Baron Williams, kilala bilang pinaka-nangungunang manlalaro sa buong mundo. Siya rin ang Guildmaster kung saan napapabilang ang ating bida. At habang abala ito sa kanyang talumpati, bumaba ang isang pari at papunta kay Jihan. May mga manlalaro na nagtatangkang pigilan siya, ngunit pinabayaan na lang siya ni Baron. Alam niyang kaya niyang alagaan ang sarili niya. May iniisip din si Baron. Namangha siya sa lakas ng behemoth, na kahit napatay na ang aura nito ay nagdudulot pa rin ng shockwave sa paligid para mawalan ng malay ang ibang mga player sa paligid. Habang lumalapit ang babae kay Jihan, napansin niya ang nangyari sa braso nito. Agad niyang ginamit ang kanyang skill na regenerasyon para sa sugat ni Jihan. Binalaan din niya si Jihan na mas masakit ang paggamot dahil sa masamang enerhiya ng behemoth. Matapang na tiniis ni Jihan ang sakit, pero bago pa man lubusang maghilom ang kanyang braso, may lumitaw na bagay sa harap nito. Nakita rin ito ng ibang manlalaro at ipinaabot kay Baron. Isang kahon na may ginintuang liwanag ang biglang lumabas. Ito ay gantimpala para sa pagtalo sa boss na halimaw. Narinig ni Jihan at Sofia ang isang boses na nagsasabing dapat na kayong umalis dyan, ito ay mula kay Baron. Sinabi niya sa lahat na siya na ang mamamahala sa kanilang reward. Hindi natuwa ang ibang manlalaro dahil alam nilang kukunin lang nito ang credit sa pagpatay sa halimaw. Ngunit dahil sa pagiging pinakamalakas na manlalaro, wala silang magawa.
Ipinahayag ni Baron ang mga gantimpala para sa unang guild ng Amerika at sinabing simulan na ang pamamahagi nito. Ang magagawa ni na Sophie at Jihan ay manood na laman at umasa na tawagin ang kanilang mga pangalan, ngunit tanging ang 5 nangungunang manlalaro lamang ang binigyan ng gantimpala. Ibig sabihin, wala ang ating bida sa listahan. Nagprotesta ang pari na si Sophie dahil ito'y hindi makatarungan. Si Jihan ang nagtagumpay na talunin ang boss, ngunit hindi ito pinakinggan ni Baron. May dahilan si Baron kung bakit hindi binigyan ng gantimpala si Jihan. Hindi siya isang mamamayang Amerikano. Bagamat naturalisado na siya, hindi pa rin siya itinuturing na isa sa kanila. Si Jihan ay isa lamang alipin nila. Sinubukan ni Sophie na ipagtanggol si Jihan, ngunit sinabihan siya ni Jihan na hayaan na lang. Hindi gaanong importante sa kanya ang issue, at tama si Baron. Siya ay isang refugee na tumakas mula sa bansang nasira. Sa mga sandaling yon, nakuha ni Jihan ang Triple S rank skill. Ang Nameless Divine Heart. Ito ang kakayahan na ginamit niya upang umangat sa ika-7 pwesto sa buong mundo. Dahil sa hindi siya isang Amerikano, nagdulot ito ng matinding diskriminasyon sa kanya, ngunit hindi ito gaanong pumukaw ng kanyang interes. Ang bagay na patuloy pa rin na kumakastigo sa kanya hanggang sa kasalukuyan ay ang pagkakaligtas ng mag-isa. Siya na lamang ang natirang Koreano ngayon, ito ay dahil wala pa siyang lakas noon. Agad naman pinagaling ni Jihan ang kanyang tamong sugat. Ang mga resulta ng misyon ay paparating ng matapos at pagkatapos ng ilang segundo, lumitaw ang isang abiso at ipinaalam sa lahat ng manlalaro ang resulta ng Bronze League Motion Defense Mission. Ang misyon ng depensa ay pareho para sa natirang mga bansa sa buong mundo. Matagumpay na pumasa at nakaligtas ang USA, ang China din ay nagtagumpay pero nabigo ang Russia. Pareho rin ang nangyari sa Japan at iba pang mga bansa. Ibig sabihin, 2 lamang sa 10 bansa ang nakaligtas sa misyong depensa na ito. Dahil dito, nawalan na ng pag-asa ang tao sa napipintong delubyo. Lumitaw pa ang iba't ibang mga abiso, at ipinaalam nito sa lahat na kailangan nilang harapin ang iba't ibang uri ng kalaban na nabigo rin sa misyon na ito.